Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataon na binigay po ninyo sa akin upang ako po ay makipag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon para magbigyan tayo ng pansin at pagpupuri at pananalangin sa Panginoon sa oras na ito. Hindi po ako magtatagal pero gusto ko magbahagi ng salita ng Diyos at kung pwede tayo ay una sa lahat ay manalangin. Tapos, pasok tayo sa Genesis chapter 3. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Salamat Lord sa plano ng Diyos na kayo po ay kumikilos Lord sa kabila at sa likod ng lahat ng mga bagay na mga nangyayari sa amin Lord. Alam po namin na ang inyong kamay at ang inyong plano ay umuusad, Lord. Kaya, Lord, isalin niyo po kami doon at nawa matagpuan po namin ang layunin, Lord, ng Panginoon sa aming buhay at mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian, Lord. Sa araw na ito, Lord, sa pakikinig sa mga salita na ito na iyong binigay sa amin, Lord, sa pamamagitan ni Moises. So, tulungan niyo po ang bawat isa na nandito, Lord, maunawaan ang iyong salita at tanggapin at magkaroon, Lord, ng muling pagbabalik ng aming isip at puso sa Panginoong Jesucristo. I-bless po ninyong bawat isa sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So, sa aklat ng Genesis, ito yung pinakaunang aklat ng Bible. Ang ibig sabihin ng Genesis ay simula. At ang sinasalaysay ng aklat ng Genesis ay ang simula ng lahat ng mga bagay maliban lang ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Sa Genesis chapter 3 natin makikita na tinukso ng ahas si Eva at nadala naman siya sa panluloko ng ahas at nagawa ni Eva na lumabag sa batas ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanyang asawa na si Adan. At ang kautusan ng Diyos ay sa Genesis chapter 2 verse 16. Ang sabi ng Bible sa Genesis 2:16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. So ang kautusan ng Diyos ay binigay niya kay Adan, Adan, huwag kainin ito. At na kay Adan naman, nakausapin niya ang kanyang asawa at bigyan din siya ng gabay at tulong at payo. Ang salita ng Diyos ay huwag kainin ito. Subalit, pinabayaan ni Adan na makipag-usap ang kanyang asawa sa isang ahas. At ang ahas na yan ay yung ahas ng Bible na mula pa sa simula ay tinatawag na matandang o lumang ahas. At sa katapusan ng Bible, sa Revelation, sa aklat ng pahayag, sa pinakahuling book ng Bible, makikita natin na naman doon yung lumang ahas na yan. Yan ay si Satanas o ang demonyo. So, ang ginawa ng demonyo ay tinukso niya ang babae na kainin niya ito. Sabi ng Bible sa Genesis chapter 3. At sinabi pa ng Diyos, sinabi sa babae, sinabi pa ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, makakakain kami ng anumang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. So alam naman niya na ito'y pinagbawal. Pero hindi niya binigyang pansin ang salita ng ahas. Hindi rin niya binigyang pansin ang salita ng Diyos. At siya ay naloko. Pero hindi doon bumagsak ang sangkatauhan nung kumain si Eva. Bumagsak ang buong sangkatauhan nung inialay ni Eva ang prutas kay Adan. Sapagkat si Adan ay ang ulo ng tahanan. Siya ang dapat na mag-alaga at mga siwa. At nung siya ay kumain doon sa prutas sa pinagbawal ng Diyos, doon bumagsak lahat ng sangkatauhan.
kasama tayo doon, naapektuhan tayo doon. Kaya may kamatayan sa mundo natin, may luha at pawis, ay dahil sa pagbagsak ng sangkatauhan nung nagkasala si Adan. Si Eva naloko, pero si Adan ay kusa niyang kinain ang pinagbawal ng Diyos. So nagkaroon ng mga consequences ang pagkasala laban sa Diyos. Tandaan natin, tuwing lumalabag tayo sa salita ng Diyos, palaging merong itong hatol ng Diyos, at yung hatol ng Diyos ay may consequences na hindi pwedeng palitan. May kapatawaran, yes. Pero yung consequences ng ating mga kasalanan ay walang kapalit. Yan ay ang hatol at dapat hindi natin mapapalitan ang destiny o destination ng consequences natin. Subalit, salamat naman sa awa ng Diyos, may kapatawaran at merong pagbabalik loob sa Diyos. So dito sa nagkasala si Adan at si Eva, lumapit ang Diyos sa kanila. Sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila, sa verse number 8, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy ng halamanan. Bakit nagtago ang tao sa Diyos? Isa yon sa mga epekto ng kasalanan sa buhay. Pag ang tao ay nasa kasalanan o nasa mali, palagi siyang nagtatago sa hustisya at sa kabanalan ng Diyos. Kasi marami siyang pananagutan, marami siyang kahihiyan, marami siyang nais niyang matupad pero hindi natupad. Hindi niya naganap ang kanyang tungkulin bilang nilalang ng Diyos na magbigay ng kaluwalhatian sa kanyang manilikha. Kaya sila nagtago. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Saan ka naroon?" So tinanong ng Diyos, "Adan, nasaan ka?" Kung dati nagsama sila, ngayon nagkahiwalay sila. So isa na naman yung effect ng pagkasala natin labag sa Diyos ay nagdudulot ang kasalanan ng paghihiwalay natin sa Panginoong Diyos. So nung tinanong ng Diyos, bakit nagkaganon, Adan? Sinabi naman ni Adam, eto, nagkaganon ako dahil sa aking asawa na si Eva, na iyong ikinaloob sa akin. So sinisi pa ni Adan ang Diyos, dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya na si Eva. Tapos tinanong naman ng Diyos si Eva, "Eva, ba't ano nangyari sa iyo?" At ang babae naman ay sinisi naman niya yung ahas. So sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano ito ang iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako ay kumain. So sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dito nagsisimula yung magandang balita. Na sa kalagitnaan ng kahihiyan at sa kalagitnaan ng kasalanan at sa kalagitnaan ng paghatol ng Diyos sa kasalanan, dito pumasok ang pinakaunang pangako ng Diyos na siya ay gagawa ng paraan upang ang makasalanang tao ay maaaring manumbalik sa Panginoon. At ang makasalanang tao ay magkaroon ng pagkakataon at pag-asa ng kapatawaran ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas. So kinausap ng Diyos yung ahas na pasimuno ng rebellion at rebelde sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sinusumpa ka ng higit sa lahat ng mga hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. At ang iyong tiyan ay ipapagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At ang iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. So ito sa Genesis chapter 3 verse 15, ang pinakaunang pag-announce ng Diyos ng pagkakataon na magbibigay siya ng isang binhi sa babae na dudurog sa ulo o gawa ng ahas. Maglalagay
sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. So never na ang tao ay makikiisa sa kay Satanas. Sapagkat si Satanas at ang tao ay merong pagkapuot sa kalagitnaan. So sometimes, sumasama tayo sa mali, gumagawa tayo ng mali, sumasama tayo sa Satanas. Pero sa huling wakas, hindi naman tayo babasbasan ng isang ahas, kundi pagkatapos na gamitin tayo ng Satanas o ng ahas, ay papatayin tayo at itataboy tayo sa isang dagat-dagatang apoy. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. So sa Bible, may binhi ang ahas. Kung basahin mo yung bagong tipan, maraming mga nagpabautismo kay Juan the Baptist at sabi sa kanila, ibaptize mo kami upang kami rin ay makaiwas sa hatol ng Diyos. At sinabi ni John the Baptist sa kanila, kayo ay mga lahi ng mga ahas, sapagkat gumagawa kayo ng katiwalian at wala kayong pagsisisi at wala kayong pagbabago. So kaibigan, lahat tayo ay likas na makasalanan, lahat tayo ay likas na gumagawa ng mali, at likas tayo na binhi talaga ng ahas. Subalit hindi yan ang huling wakas natin. Amen? Maaari tayong palitan at maging binhi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi ng Panginoon, kinakailangan ng tao na siya ay ma-born again. So ngayon, marami nag-iisip, ang born again ay reliyon, iglesia o simbahan o samahan. No, ang pagiging born again ay personal. Ang pagiging born again ay yung nakikita mo ang iyong kasalanan at tinatalikuran mo ang iyong kasalanan at binubuksan mo yung iyong puso sa isang tagapagligtas at umaasa ka sa Kanya at sa Kanyang grasya upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ang pagiging born again ay kaligtasan, hindi relihiyon. So sinabi ng Panginoong, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi, at sa kanyang binhi. So, sino yung binhi ng babae? Na ipinangako sa Genesis chapter 3, verse 15. Pinakaunang aklat ng Bible, mula pa sa simula, plinano na ng Diyos na mayroong binhi itong babaeng ito, na magiging tagapagligtas natin na dudurog sa ulo ni Satanas. Well, sa Galatians chapter 4, verse 4, hayaan nyo lang ako magbasa ng ilang mga verses sa Bible. Galatians chapter 4, verse 4. Ang sabi ng Bible, subalit nang dumating na ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So, ang binhi ng babae na ipinangako ng Diyos sa Genesis chapter 3, verse 15, ay ang anak na isinugo ng Diyos sa Galatians chapter 4, verse 4, sa ganap na panahon na isinilang ng isang Birheng Maria. Sa Isaiah chapter 7, verse 14, ipinangako ng Diyos na ang isang birhen ay magkakaroon ng binhi, at ang pangalan ng binhi ay Emmanuel. Nangangahulugan, ang Diyos ay sumasa atin. So mga katuwid, ang Diyos ay nagkatawang tao upang mamatay, ilibing at muling mabuhay para sa ating mga kasalanan bilang tubos para sa ating mga kasalanan. Ang binhi na pinangako ng Diyos ay si Jesus Christ. Sa Galatians chapter 3, verse 16, ang sabi ng Bible, ngayon, ang mga pangako na ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi, hindi sinabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. So si Jesucristo ang nasa plano na ng Diyos. Mula pa sa hardin, mula pa sa simula, nung bumagsak ang buong sangkatauhan, nagbigay na ang Diyos ng pangako na magpapadala siya ng isang Kristo.
Ang Tagalog ng Kristo ay galing sa Hebreo, Messiah. At ang ibig sabihin ng Messiah ay sinugo o hinirang o pinili ng Diyos. Kaya si Hesus Kristo ay ang Kristo. Kristo hindi apelido yon. Titulo yon. Pangalan niya yon. Ginagampanan niya ang kanyang pagiging Messiah, Kristo. Hinirang o pinili ng Diyos. Yan ay si Jesus. Sa Galatians chapter 3 verse 19, ang sabi ng Bible, bakit pa mayroong kautusan? Ito ay dinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangkauhan. So ang binhi ay ang Panginoong Jesucristo. So kung paano may binhi ang babae, sino naman ang binhi ng ahas? Eh syempre, kung may Kristo, meron ding anti-Kristo. Ayan ang si Satanas, balang araw, magkakaroon ng isang world leader na mamumuno sa buong daigdig. At siya ang magiging anti-Kristo, kikilalanin siya ng mga bansa, mga bayan, at isosurrender nila ang kanilang sovereignty sa anti-Kristo na yan. Pero ang pangako ng Diyos ay dudurugin ni Kristo ang ulo ng ahas at gawa ng ahas. So nung namatay si Kristo sa krus ng Calvary, doon natin makikita ang tinuturo sa atin ng Bible na winasak niya ang gawa ni Satanas. One last verse gusto ko pong i-share sa inyo. Yung Hebrews. Sinulat ni Paulo ito sa simbahan ng mga Hudyo. Sa Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews chapter 2 verse 14. At ang sabi ng Bible, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya naman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Si Kristo ay nakibahagi rin sa laman at dugo, nagkatawang tao siya, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ang diablo. So napuksa ng Panginoong Jesucristo ang may kapangyarihan sa kamatayan na ang diablo nung si Kristo ay nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling nabuhay dahil katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang alay para sa ating mga kaluluwa. So napuksa ang gawain at kapangyarihan ng diablo. Natupad ang sinabi ng Bible sa Genesis chapter 3, verse 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at ang iyong binhi at sa kanyang binhi, at ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. So nung namatay si Kristo sa krus, akala ng demonyo nagwagi siya. Akala ng demonyo na natapos na niya ang anak ng Diyos at napatay niya ang anak ng Diyos. Subalit hindi yan ang katotohanan, yan ay simula pa lamang. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay upang maging kabayaran para sa atin. At katanggap-tanggap sa Diyos ang sakripisyo ni Kristo. Kaya kaibigan, kung masisave ka, kung maboborn again ka, hindi ito dahil sa tao, o hindi dahil sa ating mabubuting gawa, o hindi dahil sa ating simbahan, o hindi dahil sa ating reliyon. Kung ako at ikaw ay mababorn again, ito ay dahil sa grasya at sapat na gawa ni Jesucristo sa krus para sa ating kaligtasan. Ang kanyang dugo ang nag-aalis ng kasalanan natin. Amen? At maaaring ito mapasa iyo kung ikaw ay tunay na magsisisi at tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. One more time, basahin ko ang pangako ng Diyos sa Genesis chapter 3. At maglalagay ako sa iyo, kausap ng Panginoon, ang ahas. Sabi niya, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng puot sa isa't isa. At ang iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. At kaibigan, ito ay natupad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita,
At lahat na nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo ay maaaring maging binhi ng Panginoong Diyos dahil kay Jesucristo. Sabi ng Bible, but as many as received Him, sa napakarami na sa Kanya'y tumanggap, to them gave He power, sa kanila binagyan sila ng karapatan o kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos, to become the sons of God. To them that believe on Him, to them who call upon His name. So, yung kailangan natin gawin, magsisi at tumanggap sa Panginoon. Nawa, narinig niyo ang magandang balita this morning sa Genesis chapter 3 verse 15, pinakaunang aklat ng Bible. Pero nandun na sa simula pa ng Bible, ang pangako ng Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas. At sa awa ng Diyos, nagpadala nga siya ng tagapagligtas. Ayan ang Panginoong Jesucristo, handang magpatawad, handang magligtas ng lahat na nagsisisi at sa Kanya'y sumasampalataya. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin, Lord, na makapagbigay ng salita ng Diyos. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na nandito na mag-isip, Lord, at manumbalik, Lord, magsisi. At sila ay tunay na tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang sila ay maligtas. Sapagat ang pangako ng Diyos ay sa lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay iyong ililigtas. Lord, salamat sa iyong grasya. Salamat sa iyong tulong. Tulungan niyo po kami. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito pong aming dalangin. Amen and amen.